Severe Tropical Storm Francisco nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Posible pang lalakas bilang isang typhoon category. Habagat patuloy na lalakas at malalakas na pag-ulan mararanasan sa ilang lugar sa buong Luzon. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito nating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng linggo, June 21, 2026, narito na ating update sa ating panahon. Isang mahalagang weather updates ang ating tututukan ngayong araw dahil opisyal na ngang pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR ang Severe Tropical Storm Francisco na kilala sa international name na Mikhala. Bandang alas 10 ng gabi kahapon natuluyan na ngang nakapasok sa ating PAR ang nasabing bagyo at agad itong binigyang pangalan ng Francisco ng Pag-asa. Ito'y ika-6 na bagyo ngayong taong 2026 at ikalawang bagyo naman ngayong buwan ng Hunyo. Sa pinakahuling datos, ang sentro ng Severe Tropical Storm Francisco ay namataan sa layong 1,325 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ang lakas na hangin umaabot sa 100 kilometers kada oras malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot na sa 125 kilometers kada oras. Patuloy itong kumikilos patungong west-northwest o kanlurang hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers kada oras. Nasaan ang direksyon ng bagyo sa ngayon? Mga kababayan, bagamat napakalayo pa ng sentro ng bagyo sa ating kalupaan, mahalagang bantayan ang magiging galaw nito sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan, ang bagyong Francisco ay nasa bahagi ng Philippine Sea at inaasahang magpapatuloy ang pagkilos nito sa direksyong west-northwest sa loob ng susunod na 1 hanggang 2 araw. Ibig sabihin mga kababayan, habang ito ay papalapit sa silangang bahagi ng Philippine Area of Responsibility o PAR, lalo nitong maapektuhan ang malawak na bahagi ng karagatan sa silangan ng bansa. Gayunpaman, batay sa mga kasalukuyang forecast model, hindi pa rin nakikita sa ngayon ang direktang pagtama nito sa alimang bahagi ng bansa. Sa halip, inaasahang magsisimula itong lumiko o mag-recurve pahilagang bahagi sa mga susunod na araw, habang papalapit ito sa rehiyon ng Ryukyu Island at Southern Japan. Subalit tandaan, kahit walang direktang landfall, maaari pa rin itong magdulot ng malaking epekto dito sa ating bansa. Ito ang mga mahalagang bahagi na ating ulat. Bakit delikado kahit walang landfall? Habang lumalakas ang bagyong Francisco sa Philippine Sea, inaasahang mas hihilahin nito ang southwest monsoon o hanging habagat. Kapag mas lumakas ang habagat, mas maraming moisture o tubig singaw mula sa karagatan ang papasok dito sa ating bansa at itong maaring magdulot ng mas madalas na pag-ulan, malalakas na thunderstorm, pagbaha sa mabababang lugar, pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar, at pagtaas ng panganib sa mga komunidad malapit sa ilog at sapa. Kaya kahit malayo ang sentro ng bagyo, hindi ibig sabihin ay wala na itong epekto dito sa ating bansa. Sa katunayan, kadalasan ay habagat ang nagiging pangunahing dahilan ng malawak na pagbaha habang may malakas na bagyo sa silangan ng bansa. Narito ang mga lugar na nakakaranas ng epekto ng bagyo. Sa ngayon, trough o buntot ng bagyong Francisco ang nakakaapekto dito sa lugar ng Bicol Region, Eastern Visayas, kung kaya't nakakaranas ang mga lugar na ito ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog. May posibilidad na bigla ang pagbaha at pagguho ng lupa lalo na kapag nagkaroon ng sunod-sunod na thunderstorm. Samantala, ang habagat naman ang nakakaapekto sa lugar ng Mindanao, karamihan ng Visayas at Palawan. Patuloy ang maulap na panahon at mga pag-ulan sa mga lugar na ito. Para naman sa lugar ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon, inaasahan pa rin ang bahagyang maaliwalas hanggang maulap na panahon. Ngunit hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng mga localized thunderstorm, lalo na pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Kapag nagkaroon ng matinding thunderstorm, maaari pa rin magkaroon ng pagkidlat, malalakas na bugso ng hangin, bigla ang pagbuhos ng ulan, flash flood sa ilang lugar. Kaya babala sa ating mangingisda at may maliit na sasakyang pandagat, pinapayuhan ang ibayong pag-iingat. Habang lumalakas ang bagyong Francisco sa karagatan, posible ring unti-unting lumaki ang alon sa mga silangang baybayin ng bansa, lalo na dito sa bandang Eastern Luzon, Eastern Visayas,
Eastern Mindanao. Pinapayuhan ang mga maglalayag na patuloy na subaybayan ang mga marine advisories na inilalabas ng Pag-asa. Narito ang tatlong pinakamahalagang bagay na dapat nating bantayan mga kababayan. Una, kung gaano kabilis lalakas ang Bagyong Francisco. May posibilidad na lalo pa itong lumakas habang nasa mainit na tubig ng Philippine Sea. Pangalawa, kung gaano kalaki ang magiging epekto nito sa habagat. Ito ang maaring magdala ng ilang araw na maulan sa kanlurang bahagi ng bansa. At ang pangatlo ay kung magkakaroon ng pagbabago sa track nito. Bagamat mababa pa ang posibilidad ng direktang landfall, hindi pa rin tuluyang inaalis ang posibilidad ng paglihis ng forecast habang papalapit ang mga susunod na araw. Kaya patuloy nating babantayan mga kababayan dahil sa susunod na araw may malaking pagbabago na pwede pang maganap sa takbo o galaw ng Bagyong Francisco. At dumako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 46 verse 1. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Mga kababayan, sa panahon ng mga bagyo, lindol at ibang pagsubok, paalala sa atin ng salita ng Diyos na may matibay tayong masasandalan. Habang tayo'y naghahanda at nag-iingat, manatili rin tayong nagtitiwala sa Panginoon na siyang ating lakas at kanlungan sa anumang unos ng buhay. At yan po ang ating malawak na weather updates ngayong araw. Patuloy nating babantayan ang galaw ng Severe Tropical Storm Francisco dahil maaari pa itong lumakas sa mga susunod na araw at magdulot ng mas malaking impluwensya sa hanging habagat. Kung nagustuhan nyo balitang ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas mabilis at malinaw at mas detalyadong weather updates. Salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ianda, mag-iligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.